Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa paliwanag ng isang Shiba Inu team member kung bakit si Shiba Inu ay nakakaranas ng pagbagsak ngayon. At yan, bago po natin alamin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi rito ay prominent Shiba Inu ecosystem team member Lucy has identified the possible reasons behind SHIB's recent price dump. Ayan po si Madam Lucy, siya po ang marketing specialist ng Shiba Inu ecosystem. Siya po ang tiga-promote dito kay Shiba Inu. Shiba Inu dips 18.9% in 7 days. Ayan, sa tingin ko ay hindi lamang po 8.9% yan. Nasa mga 22 na ngayon. Ayan, dito po kay CoinMarketCap ay nasa 22.49 na po yung kanyang pagbagsak ngayon. Kaya nagbabago na po siya. Patuloy po siya sa kanyang pagbagsak. To put it into perspective, the global crypto market cap has slumped 4.8% over the past 24 hours to $2.2 trillion. Kaya yan, ang kabuuang market cap po kasi ng buong crypto market. Yan, pag pinagsama-sama na po yan na market cap ng lahat ng mga cryptocurrencies ay bumagsak ng 4.8%. Yan, higit 4.8% yung kanilang binagsak. At ito na po ay nasa $2.2 trillion nitong nakalipas na 24 oras. Kaya ibig sabihin po yan ay lahat po ng cryptocurrencies ay nakakaranas ng pagbagsak. In particular, the leading canine theme token, Shiba Inu, has plunged 7.53% in the past day and registered an 18.9% on the weekly chart. Kaya yan po yung naranasan na pagbagsak ni Shiba Inu base po sa kanyang performance nitong nakalipas na araw at nakalipas na 7 araw. Pero ayan po, ito po yung mas updated po tayo rito. Yung last 24 hours po niya ay 11.77% at yung kanyang last 7 days naman ay 22.49%. Ibig pong sabihin ay patuloy po siyang nakakaranas ng pagbagsak sa presyo. The massive dump witnessed across major assets, especially Shiba Inu, has raised concerns among investors who expected a different outcome given the hype surrounding the latest Bitcoin halving. Kaya ayan, yung massive dump daw po na ito, your malawakang pagbagsak sa buong cryptocurrency. At syempre, lalo na dito kay Shiba Inu ay nagdulot po ng pagkabahala sa lahat ng mga investors kasi iba po yung nangyayari ngayon na hindi po tulad ng inaasahan ng karamihan. At ayan, ang inaasahan po kasi ng karamihan ay pagkatapos po ng Bitcoin halving, yan yung naganap po nitong nakalipas na April 20. Yan po naganap ang Bitcoin halving, ay inaasahan po ng karamihan na magsisiakyatan ang presyo ng buong cryptocurrencies. Pero mukhang ang nangyayari po ay ito ay nakakaranas ng isang market dip. Potential reasons behind SHIB's dump. Ayan. Pero ano kaya ang posibleng dahilan naman sa matinding pagbagsak nitong si Shiba Inu? In an X post yesterday, Shiba Inu marketing strategist Lucy described the recent price dip as bumps on the investment road. Ayan. Yan po naman po yung may paliwanag po rito si Madam Lucy. Isa po siyang marketing strategist dito at tinatawag po niya na ang market price dip na ito ay bumps on the investment road. Ayan. Ibig pong sabihin ay parang ito ay parang sagabal. Ayan. Sa ating tinatahak na daan sa ating pag-i-invest. Interestingly, she highlighted possible reasons behind the recent decline in SHIB's price. Ayan, meron naman po siyang paliwanag dito. At hindi lamang po malalim na pahayag or statement ang meron siya rito. Kaya ayan, nandito po yung kanyang paliwanag dito. Ayan, sabi niya rito ay post-halving sell-off and minor adjustment plus Hong Kong ETF reflects possible to policy changes or economic factors. Bumps on the investment roads. Kaya ayan, meron tayong mas paliwanag dito
sa kanyang sinabi na yan. At the top of the list are post-halving sell-off and minor adjustments. Yan po yung tinukoy rito ni Madam Lucy na pinakadahilan kung bakit nakakaranas ng pagbagsak itong si Shiba Inu. Yung mga patuloy na nagbebenta. Yan, yung nagbebenta pagkatapos po ng halving, Bitcoin halving na yan. At saka yung pag-a-adjust ng mga minero. At karamihan po kasi ng mga nagbebenta ngayon ay yung mga minero. Yan po ang ayon po sa mga ibang sources na atin pong napag-uusapan sa mga nakalipas na balita. While the quadrennial Bitcoin halving event offers numerous benefits like increasing scarcity and potential price surges for BTC and other crypto assets, it also introduces a major challenge for miners. Ayan. Totoo naman na ang Bitcoin halving event ay meron po talaga itong maraming benefits na talagang nagdudulot ito ng scarcity yan sa supply ni Bitcoin. At dahil dyan ay kung may scarcity ay magkakaroon ng demand, tataas yung demand at tataas yung presyo ni Bitcoin. Ngunit hindi po lahat ay nagkakaroon ng benefit sapagkat yung mga minero, yan, yung mga miners, Bitcoin miners, ay sila po yung nakakaranas ng negatibo na impact dito kasi nahati po yung kanilang reward. Ibig pong sabihin ay bumaba po yung kanilang kita dito sa pagmimina kay Bitcoin. Kaya yan po ang nangyari. With rewards slashed in halves from 6.25 to 3.125 BTC, miners will try to adjust to reality by selling most of their BTC holdings to cover their operational costs. Kaya yan. Yung dati, yung hindi pa nagaganap ang Bitcoin halving noong April 20 ay nasa 6.25 Bitcoin yung kanilang namimina per block. Pero ngayon ay nahati po ito at naging 3.125 Bitcoin na lamang yung kanilang namimina or nakukuhang reward per block. Kaya lumiit yung kanilang kita. Kaya para sila po ay makapag-adjust ay kailangan po nilang magbenta ng kanilang Bitcoin holdings para lamang po mabayaran yung kanilang mga gastusin sa papatakbo ng kanilang mining equipment. This adjustment, especially the sell-off, usually ushers and massive volatility in the market. Kaya yan, yung pagbebenta po ng mga minero na ito ay nagdudulot po kasi ito ng matinding impact sa buong crypto market. Kaya yan, may selling pressure na nararanasan itong si Bitcoin dahil sa mga minero. Other notable factors behind price slump. Ayan, ito pa yung mga ibang dahilan. In addition, Lucy mentioned the recently launched Bitcoin and Ethereum exchange traded funds in Hong Kong as another possible reason that could have triggered SHIB's recent dump. Kaya yan, na-launch na po pala ang Bitcoin at saka Ethereum ETF dito sa bansang Hong Kong. Ngunit ito raw po ay nagdudulot, posibleng isa po ito sa mga nagdudulot kung bakit bumabagsak ang market price ni Shiba Inu. Ayon po yan kay Madam Lucy. Hong Kong's Bitcoin and Ethereum ETF had a tough start on the first day of trading with daily volume hitting a paltry $12 million. Kaya yan, mukhang mahina raw ang umpisa ng Bitcoin at saka Ethereum ETF dito sa bansang Hong Kong. Nagkaroon lamang po sila ng daily volume na umaabot po sa $12 million. Kaya mukhang mahina. Furthermore, Lucy pointed out that the recent dump could have stemmed from the market's response to recent policy changes and economic forecast. Yan, ang isa pang dahilan kung bakit bumagsak ang itong si Shiba Inu or ang buong crypto market ay yung itong mga nakalipas na pagbabago po sa mga patakaran, ayan, or pulisiya at mga kaganapan sa mga sa economy, ayan, or economic forecast. Notably, the financial market eagerly awaits Federal Reserve's unveiling of its monetary policy decision this month, with many debating on whether the FOMC will cut or increase interest rates. Ayan naman po. Ito po yung tungkol naman po ito sa economic forecast. Yan, ito po ay may kaugnayan sa economy. Kaya ayan, ang Federal Reserve ay ilalabas na raw po nila yung kanilang desisyon sa buwan na ito kung ayan, sa kanilang tungkol po dito sa
FOMC interest rates, kung saan ay hindi po depende po kasi yung kanilang magiging desisyon dito. At yan po yung pinagdidebatehan ng karamihan, kung ang magiging desisyon kaya nila rito ay magkakaroon sila ng cut or increase sa interest rate nito. Kaya yan, depende po yan. Kaya yan po yung inaabangan ng karamihan. Amid ongoing bloodbath, Lucy identified patience in education as the key to navigating the so-called bump on the investment road. Kaya yan po ang payo ni Madam Lucy. Ngayong nararanasan ng buong crypto market na pagdurugo ay ayon po sa kanya ay ang kailangan po nating gawin ay magkaroon ng isang mahabang pasensya at syempre edukasyon. Ibig sabihin ay pag-aralan po natin kung ano nga ba yung nangyayari ngayon or kaganapan ngayon. Kaya yan, tuloy-tuloy lamang po tayong mag-research, yan, magkumalap ng mga impormasyon na kailangan natin para tayo ay makapagdesisyon or magkaroon tayo ng gabay sa tamang pagdidesisyon sa ating pag-i-invest dito sa mga cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.